Hello mga kasandi, dito naman tayo ngayon sa ating kusina at tayo ngayon ay magluto na naman ng panibagong ulam para sa ating hapagkainan. Kaya mga kapatid, abang-abang lang kayo. Ito nga pala ang ating mga ingredient. Ito meron ako nitong 4 na pirasong tuna. So sabi doon sa palengke, ito raw ay tuna. So di ko alam kasi di ko naman talaga kilala ang mga isda. Pero sabi doon ay ito daw ay tuna. Kayo na lang panghumusga kung tuna nga ang isda na to. So ayan. So meron ako ng 4 na hiwa. At meron ako ditong 3 kamatis, meron akong isang siling haba, meron akong talbos ng kamote, at ito meron ako ditong sibuyas sa katamtaman ang laki, at ilang botil ng bawang. So dyan muna ang ating mga ingredients. At meron pala ako ditong toyo, at siyempre maglalagay din tayo ng paminta at iba pang pampalasa mamaya sa ating pagluto. Kaya mga kapatid, abang-abang lang kayo dyan. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang ating prosesong gagawin dito. Kaya huwag kayong aalis, abang-abang lang kayo at tayo magtuloy-tuloy na sa ating pagluto. Tara na, umpisa na natin. So para simulan natin ang ating pagluto, ito na ang ating isda at bagay natin siyang iprito sa konting mantika. Ito nga palang isda nito ay medyo nilagyan ko na siya ng asin bago natin siya iprito. So dahil meron tayong maliit na mantika, ay nilagyan natin itong ating isda. Pituin lang natin magkabilaan. So ayan, makaraan natin magprito ay dito pa rin sa kawali na ito na ating pinagpritohan kanina ay magigisa tayo ngayon ng bawang. So agad natin ang sibuyas. At kapag aromatic na po siya, ilagay na natin ang ating kamatis. Hintayin lamang natin na maluto yung ating kamatis, kumbaga padurog muna siya para lumabas yung kanyang mga katas dyan. At saka na natin isunod ang ating susunod pang ingredients sa ating pagluto. So, tangkotsa lang natin ito mga kaibigan. So ayan, dahil yung ating kamatis ay durog na, pwede na natin ngayon ilagay ang ating susunod na ingredients kung saan ito yung ating isda kanina na ating pinarito. Yan. At maglalagay tayo ngayon ng toyo. Kunti lang kasi maglalagay pa tayo dyan, iba pa natin pampalasa baka umalat ang ating isda. At siyempre maglalagay din tayo ng konting tubig dyan. Tansyahin lamang natin ang ating sabaw, huwag masyadong marami, kumbaga sakto lang.
Sabagay, nasa inyo naman po kung gusto ninyo na medyo masabaw, pwede kayo magdagdag na mas maraming sabaw. Pero kung ayaw nyo naman ng masabaw, katulad ko, gusto ko katamtaman lang, ay sakto na po yan, konti lang po. So, tansya na lang po natin ang ating paglalagay ng ating sabaw. Maglalagay din tayo ng pamintang durog. At syempre, pampalinamnam ng ating niluto. Baka naman, Maggi. So ito po yung mapangkumplito ng lasa ng ating niluto. Pero wag naman masyadong marami. Dapat katamtaman ang ating lagay kasi alam naman natin lahat ng sobra ay masama. So tama lang. Makalipas ng ilang sandali ay babaliktad natin itong ating isda para naman yung kabila din ay magkaroon din siya ng sauce o ma-absorb niya rin yung lasa doon sa ilalim. Okay? Dahan-dahan lamang sa pagkabaliktad kasi baka madurog yung ating isda. At syempre, titimplahan natin. Tikman natin kung okay na siya. Saktong-sakto. Sabi ko nga, dapat paunti-unti lang lagay ng ating mga ingredients kasi baka pag masubrahan, lalo na sa asin, sobrang maalat naman po. So, dapat katamtaman lamang yung ating mga niluluto. Hindi masyadong maalat at huwag na masyadong matabang kasi baka mawala na ng gana yung kakain nito. So, ayan mga kaibigan. Naaligay ko na pala mga kaibigan yung ating talbos ng kamote. Ito na po sa gitna. Akala ko kaya napindot ko na yung ating video. Nakaligtan ko pala. So ito mga kaibigan, ilagay na natin ang ating talbos ng kamote. At ilalagay ko na rin ang ating sili. Hindi ko na sa dudurugin kasi baka umanghang. Magreklamo yung aking mga kasama dito na hindi sila mahilig kumain na ang manghang. Bali ang gagawin ko na lang dito ay sa aking pinggan na lang siya dudurugin. So gusto ko lang na magkaroon siya ng aroma ng sili para dagdag appetite sa ating pagkain. So napakadali lang po nito lutuin mga kaibigan. Napakadali lang. Siguro ko in 10 minutes okay na po siya. So yan mga kaibigan, saktong-sakto ng ating lasa at napakabango ng ating niluto. At okay na po siya para ating patayin. So doon na tayo magkita-kita sa ating hapagkainan. Patayin natin ating apoy. Ayan, at ito na nga mga kapatid, ang ating tuna in tomato. Ayan, napakasarap naman. So, nakakatakam naman mga kaibigan, di ba? Kasi napakadali lang magluto, basta't alam mo lang kung ano ang ilulutuin at siguraduhin meron tayong lulutuin. So, yun ang mga pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman, ihanda kapag tayo magluluto. Dapat meron tayong iluluto at meron tayong mga ingredients sa ating pagluto. So, siya mga kaibigan, medyo tumatagal na tayo, kaya ng mga kaibigan, sana naman ay huwag kayong magsawang tangkilikan ng aking mga video, ang aking mga uploads. At para tuloy-tuloy ay inyong panood sa aking mga video, ay paki-click naman ang ating notification bell para every time na meron tayong panibagong upload, ay ma-notify kayo sa aking mga video. Huwag na rin kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ito po muli ang inyong host, Sunny TV PH. At hanggang sa muli, bye-bye! God bless everyone!